let's continue to open up our hearts na, okay, may gagawin pa si Lord sa buhay ko. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. Sabihin nyo nga, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. Naniwala ba kayo doon? Amen ba, Joanne? Hindi pa tapos. Meron pa siyang surprises sa iyo. Dahil mahal ka niya eh. Amen? Amen ba, May? Mahal ka niya eh. At yung pag-ibig na yan ng Diyos, ang nagsasabi sa iyo na huwag kang magsawa na mag-worship sa Lord, huwag kang magsawa na mag-serve sa Panginoon, huwag kang magsawa na sundin ang Panginoon at manampalataya lalo sa Kanya. And because of that, all glory and honor ay sa ating Panginoon lamang. Ang ating topic ngayong umaga po ay direct quotation from the Bible. Sinabi ng isang character, I know that there is no God in all the earth but in Israel. Sabi niya, alam ko na walang ibang Diyos sa buong mundo except sa Israel. Lahat ng Diyos ay Diyos-Diyosan lamang except sa tunay na Diyos. Amen po ba, Kuya Carlito? And main idea, at unahin natin yung main idea bago natin basahin yung ating verses. The worship of God comes, kaya ang worship sa Panginoon comes from an experiential knowledge. Sabi niyo, experiential knowledge. Of who really God is. Kulang. Because of a miraculous learning experience. Pwede tayo mahirapan? May Tagalog version po yan. Ang pagsamba sa Diyos ay nagmumula sa naranasang kaalaman kung sino talaga ang Diyos. Dahil sa isang mahimalang karanasan ng pagkatuto. Ngayon ko lang nalaman na ang learning experience pala sa Tagalog ay pagkatuto. Okay? It's this learning experience, hindi yung learn na sabihin ko, John Vic, okay yan, totoo yan, I agree. Hindi lang yung agree na about facts and figures, kundi yung katotohanan na yon ay naranasan mo. Alam mo sa isip mo at alam mo sa pagkatao mo. Yan ang knowledge sa Bible. Yung malaman mo kung sino talaga ang Diyos, not just sa kaisipan o intellectually, kundi experientially. Now, basahin natin yung medyo mahabang chapter. Ito ay nasa 2 Kings, chapter 5. Okay? Hihiling ko po ang katsagaan nyo sa pagbabasa natin. Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa magitan niya ay pinagpatatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na ketong. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag na isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin niya iyon. Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Verse 5. Okay, dito na ako magbabasa. 5. Sinabi naman ng hari, sige pumunta ka at magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. Pumunta nga si Naaman na may dalang 350 kilong pilak, wow, that's much, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi ng sulat, mahal na hari, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, ako ba'y Diyos na maaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit?
Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, pinasabi niya, "Bakit kayo nababahala? Papuntahin ninyo sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel." Nalaman ito ni Naaman kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan. Lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako? Tatayo sa harap ko, tatawagan ang Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. At bakit hindi lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar, malayo siguro yon, na malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling?" Andiyan pa ba kayo? Okay, tuloy tayo ha. Ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, "Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipanagagawa sa iyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo iyon? Gaano pa iyang paghuhugas lang kayo para luminis?" Kaya pumunta rin si Naaman sa ilog ng Jordan at naglublob ng 7 beses gaya ng pinagbibilin ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Okay, napapaisip si Kuya Ronnie, ano kaya yun ha? Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong," listen here mga kapatid, this is the key verse, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel." Wow! "Narito, pagdamutan ninyo itong aking nakayanan." Ngunit sinabi ni Eliseo, "Saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos na aking pinaglilingkuran, hindi ako tatanggap ng kahit ano." Pinilit siya ni Naaman, ngunit talagang ayaw niyang tumanggap. Dahil dito, sinabi ni Naaman, "Kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po bang mag-uwi ako ng lupa mula rito? Kakargahan ko lang ng lupa ang aking 2 mola. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng handog na susunugin sa sino man Diyos liban kay Yahweh. At sana ay patawarin niya ako sa gagawin ko. Kasi pagpunta ng aking hari sa Rimon upang sumamba, isasama niya ako at kasama ring luluhod. Sana'y patawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo sa Rimon." Sinabi sa kanya Eliseo, "Humayo kang payapa." Nang malayo-layo na si Naaman, nais sa loob ni Gehazi na lingkod ni Eliseo, "Hindi tinanggap ng aking Panginoon ang ibinibigay sa kanya ni Naaman? Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Hahabulin ko ang taga-Siryang iyon at hihingi ako sa kanya ng kahit ano." Sinundan nga niya si Naaman na makita niya itong tumatakbo, bumaba ito ng karwahe, sinalubong siya nito at tinanong, "May problema ba?" Sumagot siya, "Wala naman po. Pinapasunod lang ako ng aking Panginoon para sabihing may dumating na 2 mahirap na propeta mula sa Ephraim. Kung maali raw, ay bigyan mo sila ng 35 kilong pilak at 2 bihisang damit." Sinabi ni Naaman, "Tanggapin mo sana itong 70 kilong pilak, doble." At pinilit niyang ibigay ang 70 kilong pilak. Isinilid ito sa 2 supot kasama ng 2 bihisang damit at ipinapasan sa 2 niyang tauhan at ang mga ito'y naunang lumakad kay Gehazi. Meron pa? Ay, meron pa. Okay, one last slide. Pagdating sa burol, kinuha niya sa 2 ang mga dala nito at pinabalik na kay Naaman at itinago sa bahay ang mga supot at mga damit.
Pagkatapos bumalik siya sa kanyang Panginoon, tinanong niya siya nito, "Saan ka nanggaling, Gehazi?" "Hindi pa ako umaalis." Sagot niya, sinabi ni Eliseo, "Hindi ba't kasama mo ang aking espiritu nang buwaba sa karaway si Naaman at salubungin ka? Hindi ngayon panahon ng pagtanggap ng salapi dahil damit, taniman ng olibo, ubasan, tupa, baka at mga alipin. Kaya't ang sakit sa balat ni Naaman na parang ketong ay mapupunta sa iyo. At sa mga susunod mong lahi, nang umalis si Gehazi, nagkaroon siya ng mapuputing sakit sa balat na parang ketong." Again, balikan natin ang ating main idea, mga kapatid. The worship of God comes from an experiential knowledge of who really God is because of a miraculous learning experience. Now, ang key verse natin ay verse 15. Hindi ko na babasahin. Now, tingnan muna natin yung story and then I'll give you 4 applications sa dulo. When Naaman experienced his miracle. Sino ba si Naaman? According sa verse 1, he is a high-ranking military commander of the Assyrian Empire. And by the way, nung panahon na to, parang panahon ng, tawag dito, ng mga Espanyol, sakop-sakop ng Assyria ang Israel. Okay? At exile ang ibang mga tao sa lugar nila. Pero itong si Naaman, mga kapatid, there's a verse in the Bible na nagsasabi na si Lord ang nagbibigay sa kanya ng katagumpayan. Sandali, kala ko ba kaaway ng Israel ito? Kailangan nyo malaman yung background na kaya nasakop ng Assyrian Empire ang Israel dahil sa pagsuway nila sa Diyos. Kaya si Lord ang gumawa ng paraan para sila ay maparusahan through Assyrian Empire. At itong si Naaman ay may, in a way, a favor ng Panginoon. Pero, meron siyang karamdaman. Now, pagdating sa verse 2, and because of this unexpected na mga pangyayari, sabi nga dun, di ba, nung sila ay nang raid o nang sakop ng ibang isang lugar, may nakuha sila o may ang tawag doon, na alipin na isang dalagitang Israelita. Na kung ikaw yung Israelitang dalagita na yon, parang hindi masaya ang buhay. Alipin ako. Pero did you know, according sa story, yung Israelitang dalagita ang nag-introduce kay Naaman, Daddy, na merong propeta sa Israel. Kaya naisipan na Naaman, okay, successful akong tao. Ako yung high-ranking official sa buong Assyrian Empire after ng hari. Pero may problema ako. Pero sinabihan siya, nagkaroon siya ng pag-asa at nagsabi si Naaman na, okay, humingi ako ng blessing sa hari at pinayagan siya. At mapansin natin, nung ipinadala yung letter ni Naaman doon sa hari ng Israel, ang tanong agad ng hari ng Israel ay, Diyos ba ako? Kasi yung pagkakasabi nga naman doon ay, pagalingin mo itong lingkod ko. Tandaan nyo, under ng Assyrian Empire ang Israel. So, ibig sabihin, talagang medyo problemado sila. Okay? At magkakaroon ba ng gera uli dito? Dahil dito? Pero alam natin, mga kapatid, na ang nangyari dyan ay isang malaking pagsubok sa kanya at nabalitaan ni Elijah o Elisha pala. Tama ba? Eliseo. Sabi niya, ganito na lang, papuntay mo si Naaman sa akin para malaman niyang may propeta sa Israel. Katulad nung sinabi ng batang babae. Sunod na nangyari po doon, mga kapatid, is this. Na-encounter ni Naaman si Eliseo. Pansinin niyo, di ba, hindi nakipagtagpo si Eliseo kay Naaman kasi bawal makipagtagpo sa may leprosy according sa law of Moses. So, nag-utos lang siya. Pero naging daan iyon para magkaroon ng
alam niyo yun, ng pagtanong si Naaman na, kala ko ba imimit niya ako dito? Balik tayo dun sa hari ng Israel. Ang hari ng Israel, nung napadalan siya ng letter, ay nag-isip agad siya. Meron siyang pananaw na problema itong nangyari na to. Nagpadala ng letter. So kung alam lang siguro nung hari na dong Israelitang dalagitang babae ang nagsabi doon, naku, baka lalo niyang sisihin yon. Pero ang sabi dito, siya ay nagtanong ng, am I God? Now nag-offer si Elisha, ng mas magandang pananaw. Padala mo rito, akong bahala na. Okay? At yung unusual na pagpapagaling ni Eliseo kay Naaman ay unusual dahil may idea, may perspective si Naaman na iba. Ano yung idea ni Eliseo? Pumunta ka sa Ilog Jordan, mag-dip ka 7 times at gagaling ka. Sobrang simple. Pero, next, merong pananaw, maling pananaw itong si Naaman. Pang-apat na. Yung pananaw ni Naaman is this, mas maganda ang ilog sa Assyria. Mas maraming magandang ilog doon. Kala ko ba naman, pupunta siya sa akin at bigla siya magsasabi ng abracadabra at bigla na akong gagaling. Okay, dagdag ko na yung abracadabra, baka hanapin niyo sa bursa. Tapos ngayon, papuntahin niyo ko sa ilog na maraming mas magandang ilog. Pero hear this again, mga kapatid. Another right word at the right time. Nakatatlo na, di ba? Una yung babaeng dalagita, o may propeta sa Israel. Try nyo. Sunod, si Eliseo dun sa hari, huwag kang problema. Papuntahin mo rito sa akin. Ito, third na. Alam nyo, right words at the right time is already a miracle. The right words at the right time is already a miracle in the process. Kasi ang miracle, nagsisimula yan sa kaisipan mo. At ang kaisipan mo ang magsasabi sa iyo kung ready ka na sa miracle. Tuloy tayo. Na yung miracle na yon, inaccept ni Naaman, okay, sige na nga, o nga naman kung mas mahirap ba dyan papagawin sa'yo, tatambling ka ng simula tuktok ng Mount Everest hanggang baba, gagaling ka, gagawin mo siguro yon. And dali-dali naman pinapagawa sa'yo, Ginoo, sabi ng mga alipin niya, naalimpungatan. Si Naaman, oo nga sige na nga, tara, gawin na natin yan. After ng 7th na dip, na paglublob, paglutang ni Naaman, ang kanyang kutis ay malasutla. Okay, punta nga tayo sa ilog na yan. Baka mayroon pang power hanggang ngayon. Okay? At huwag lang tayong mag-dip. Inumin na natin. Okay? Nung nabago ang perspective ni Naaman, tsaka niya sinunod yung napakasimpleng utos. And then what happened? Nakaroon siya ng what? Ng miracle. The commitment to the importance of the presence of God. Dito rin sa verses po na to, doon nag-commit na. Nung napatunayan ni Naaman na gumaling siya, may nabago na. Una, ang sabi niya, kala ko ba, babasbasan niya ako at manalangin siya sa Diyos niya. Nabago yun, Ate Lani. Naging sabi nun sa verse in English, where's that? Lilipat na ako. Okay? Ng notes ko. Ang sabi rito, behold, I know that there is no God in all the earth but in Israel. At doon siya ngayon humingi ng 2 sakong lupa. Daddy, magtataka kay lupa. Anong gagawin mo sa lupa, Naaman? Baka mas maganda pa yung lupa ninyo sa Assyria. Pero there's something, yung paghingi niya ng lupa, may hint din ang Bible na may kinalaman bakit sa hingi ng lupa. Sabi niya, alam mo, sabi niya rito, please give me your servant 2 mule loads of earth, for from now on, your servant will not
offer burnt offerings to any God but the Lord. May something na nabago kay Naaman. At ano kaya yon? Nabago ang kanyang pananaw tungkol sa Diyos because of one miracle. How I wish, mga kapatid, mas maraming kapatiran ang ma-notice at maka-experience ng mga miracles. At dahil doon, unti-unti at lalo pang mag-improve yung ating pagkilala sa Diyos. Tuloy natin. Nabago ang pananaw ni Naaman at naging worshiper siya ni Yahweh. Si Naaman naman ngayon ay nag-offer ng bibigay ko sa inyo to. Wag na, sabi ni Elisha. Pinilit niya, ayaw ko talaga, sabi ni Elisha. Badang huli umalis si Naaman. Pero there's one person by the name of Gehazi, Israelite, na pinasok ng greediness. At pagtakbo niya kay Naaman, hinabol niya. At nagsumpa-sumpa pa siya. As long as the Lord lives. Aba, ginamit pa si Lord. Anong pinapakita rito? When greed creeps in and generosity is exploited. Walang kaalam-alam si Naaman na hindi pala inutusan ni Elisha yung tao na yon, pero nagsinungaling maraming beses yung mama just to exploit yung generosity ni Naaman. Kaya ang tanong nga doon sa dulo, panahon ba ito? Okay, sabi nga rito, was it a time to accept money? Hindi, there's a political reason para hindi tayo mag-accept ng money ngayon. Pero kay Gehazi, wala yung prinsipyo na yon. Why? May greediness. Now, what the life story of Naaman teaches us. I have 4 things here, mga kapatid, and listen very closely. Kasi gusto ni Lord na mas makilala mo siya. Amen po ba? Gusto ni Lord na magkaroon kayo ng malapit na relationship to the extent na pag nag-isip siya, naiisip mo yung naiisip niya. Parang si B1 at B2. Gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng experiential knowledge sa Kanya, kaya Kanya minsan nilalagay sa mga sitwasyon na alanganin, may favor ka on one side, pero may problem ka on the other. Si Naaman, siya ay victorious at talagang punong-puno ng medalya siguro na general. Pero on the other side, siya ay may leprosy. Pero gagamitin ni Lord yung leprosy ng influential person na to para makilala niya si Lord at yung knowledge of the Lord in Israel ay mapunta hanggang Assyria at kung saang lupa-lupa ng buong daigdig. Now I know that there is no God in all the earth except in Israel. That's why magdadala ako ng lupa. Kasi this symbolizes Israel. Okay? Very symbolical yung pagkuha na yun, Annalyn. Nung pagkuha niya, feeling niya, dala-dala niya ang presensya ni Yahweh. Kasi hindi lang yung naka-experience ako ng kagalingan, I need something tangible na magre-remind sa akin. Okay? Sa kanyang mababaw ng palampalataya, sige, pagbigyan na natin siya, mga kapatid. Pero sabi niya, and here's my commitment. Okay? No, isa-isahin natin bago mauna ng sarili ko. Number 1, be open to the hope of a miracle. Be open, mga kapatid. I mean, huwag mong isarado ang isipan mo na walang himala at sisigaw ka sa tuktok ng isang bundok. Walang himala. Meron. Walang nangyayari sa'yo dahil maaring hindi mo nakikita o kaya sinarado mo ng isipan mo dahil sa lahat ng mga nangyari sa buhay mo. Hindi ang problema mo ang ahadlang para makaranas ka ng miracle. Bagkus, ang problema mo ang gagamitin ng Diyos para ikaw ay makaranas ng miracle. Kaya rejoice, mga kapatid. Rejoice. Bakit?
Pag may problema ka, may chance na naman si Lord na magkaroon ng pagpakita ng miracle at papahangain na naman ako ni Lord. At sasambahin ko na naman ang Panginoon at maglilingkod lalo ako sa Kanya. At katulad din sinabi ni Ate Janet, hindi lang uulan ng pagpapala. Mga kapatid, umuulan na. Naliligo ka ba? Nagtatampisaw ka ba sa ulan na yan? Wow. In this world of hopelessness, there is hope that comes unexpectedly. Kung ikaw yung babaeng dalagita na hinuli at ginawang alipin na hiwalay ka sa mga parents mo, problemado ka. Pero in his or in her situation, listen here mga kapatid, sa sitwasyon ng babae, hindi niya nakita na problema yon. Amen ba, Mia? Ang nakita ng babae, it's an opportunity na i-share ko ang Diyos. You see? When you read the story, may iba't ibang pananaw na sinabi doon na kinurek. At may mga tao with the right words at the right time. At dahil doon mga kapatid, nag-open up ang Diyos ng miracle. At siguro sabi ni Lord, praise God. Ay, siya pala yun. Okay? Sabi, okay, that's good. Alam niyo yun, bigla nalaman ng babae, may leprosy yung asawa ng amo ko. Ay ma'am, may suggestion lang po. Unsolicited advice. By the way, merong propeta sa Israel or sa Samaria. Check niyo po. Hindi nagbigay ng false hope yung babae. Naku, siguradong gagaling yung amo ko. Puntay niyo lang po doon. Hindi. Ang sinabi niya lang, if you read the Bible, ang sabi doon, okay? Sabi niya, would that my Lord were with the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. Kung nandoon, malamang. At yung challenge na yun, mga kapatid, it's very clear na again, na-introduce ang Panginoon. So, be open sa miracle ng Panginoon. You'll never know kung kailan papasok ang miracle ng Panginoon. Huwag mong hayaan na ang problema mo ang magdikta ng gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ang problema mo ay magiging stepping stone ng Diyos para magpakilala sa sayo, Angelica. And you know that, Angelica, amen ba? Di ba? Huwag ka sabi ng iba, ay salamat Lord, may problema ko. Mali! Huwag ka magpasalamat dahil may problema ka. Magpasalamat ka dahil may Diyos ka na mag-resolve ng problema mo. Lord, thank you po. Sige, papapakan natin ang Panginoon. Huwag mong sabihin, Lord, thank you sa problema. I don't think that's right. Kundi sabihin mo, Lord, salamat dahil kahit may problema ako, nandyan ka at tutulungan mo ako. You see, mga kapatid, be open. Huwag kayo maniwala sa teaching na wala nang miracle sa panahon ngayon. Meron pa rin, mga kapatid. And sometimes, hindi lang yan healing. Sometimes yan ay provision. Sometimes, yan ay yung ikaw ay makakilala sa Panginoon at maalis yung mga sandamakmak na demonyo sa buhay mo. Yung lumaya sa kasalanan, lumaya ka sa anumang negative na emotion, yun ay mga miracles. Na pag tinignan mo, bakit miracle? Kasi sa iyong sarili, hindi mo kaya yun. Even the best psychologists or the best na mga lingkod ng Panginoon, hindi sila ang panggagalingan ng iyong solusyon sa problema. It's God. Ang role lang natin, ituro ang tao sa Diyos. And then let them encounter one another. At huwag natin isarado yung miracle ng Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, get a better perspective at all means, at all cost. Huwag nating isarado ang sarili natin na wala ng miracle at huwag din natin isarado na eto na ang pananaw ko. Bad news. Hindi lahat ng iniisip natin ay tama. Gaano ka man kabilib
sa sinasabi natin. Hindi lahat ng sinasabi natin ay tama unless na ang sinasabi mo ay nakabase sa salita ng Diyos. As you can see, si Naaman, siguro hindi man sinabi sa Bible, pero marami siyang achievement, pero may problema siya. Malungkot siya sa isang banda siguro. Pero, yun ay ginamit ng Diyos. Pero nung unang na-encounter niya, na parang, sige, try na natin lahat. Meron bang propeta sa Samaria o sa Israel? Sige, go, tara, puntahan natin yun. So makikita nyo yung kanyang sign of hopelessness, pero open siya sa miracle. At may pananaw siya na possible akong gumaling. Pero at the time na talagang nandun na siya at may pinapagawa sa kanya, ayaw niyang sundin yung simpleng ipinapagawa. Buti na lang may mga lingkod siya na may mabuting pananaw sa buhay. You know, minsan yung mga mabubuting pananaw na yun, it comes from people na out of nowhere ay bigla magasabi sa'yo ng mga bagay-bagay. And kung magiging teachable and humble tayo, oo nga no, mali pala itong pananaw ko. Yung pananaw ng mama, si Naaman, mas maraming magagandang ilog sa lugar ko. Di hamak na mas maganda sa ilog Jordan. Pero ano bang meron sa ilog Jordan? Bakit doon siya itinuro ni Elisha? If you can see, if you will recall, mga kapatid, nung tumawid ang mga Israelites from the wilderness papuntang Naaman, ang tinawid nila is the Jordan River. Na nung bit-bit ang Ark of the Covenant, nung tumapak ang mga priests, biglang nahati ang ilog. Previously, dagat ang nahati. So very, parang strategic para kay Lord yung ilog na to. Sa ilog Jordan, dyan din binaptize si Jesus Christ. Dyan nagbaptize si John the Baptist na Pentecostal. Okay? You see, God's miracles and having a better perspective, they come together. May isang story. Yung lola ni Grace, si Lola Inang, na maliit na babae na payat. At meron siyang maliit na purse lagi, nandun nakalagay ang kanyang Neo Black. Alam ko yon kasi akong taga-bili minsan noon. Nung mag-girlfriend pa lang kami ni Grace, talaga nakikita ko sa kanya, sabi ko, Lola, ano po yan? Sabi niya, ay naku, dyan yung mga gamot ko. One time, pumunta ako kala Grace at nakipagkwentuhan ako. Bigla siyang tumaas ang BP at nanginginig. Sabi niya, I'm not sure Neo Black o Calci Black. Kailangan ko ng Calci Black, kailangan ko ng... Gaganong-ganon siya. Matandang-matanda ito, 80 plus siguro nung panahon na yun. Gaganong-ganon siya talaga. Ako naman still may experience ako, nanay ko na may mataas na high blood. Sabi ko, kinabahan din ako. Anong kailangan kong gawin? Bili ka. So ako naman, pagkuha ko ng pera, takbo ako sa talagang literal, tumakbo talaga ako mga kapatid. Takbo ako, tabi sa kabila, at pagkabili ko, takbo uli ako sa pinakamabilis na paraan na hindi ako masagasaan. At pagdating ko doon, ito na po. Yung matanda, nginginig pa rin. Habang kinukuha niya, ako nanginginig siya, at di ko malaman kung saan ko ilalagay. Hindi ako makasakto Okay? At nung nakuha niya, kuha ako ng tubig. At pag abot ko, Kyrie, ang ginawa niya, alam mo ko ano? Hindi niya inabot yung tubig. Ang ginawa niya, binuksan niya yung maliit niyang purse, nilagay ang Calci Black or Neo Black, sinarado, at hindi na siya nanginginig. At ang sabi niya, okay na ako, mamaya na lang ito. Ano nangyari? Nung nasigurado niya na may gamot na siya, may psychological influence, impact sa kanya, na, naalala mo na ba? Si Cathy, alas kagulo kami nung mga time na yun. Alam nyo, going back dito sa story, mga kapatid. Going back sa story. Dito sa story, sometimes, preparation sa miracle, ang baguhin mo muna ang pananaw mo. Ay, pag binless na ako, magbibigay ako ng malaking-malaki. Bless ka na ngayon, kahit maliit. Why not start there? Hindi, pag malaki na. Ngayon pa lang baguhin mo na yan. It's a wrong perspective.
Diba? Maling pananaw yan. Kaya mga kapatid, get a better perspective at all means, at all cost. Kasi yan ang opening mo sa next na miracle mo sa buhay. Next, number 3. Commit to worship God. To worship and serve God comes as a learning experience. Kung worshiper ka ni Lord ngayon, LJ, may mangyayari sa buhay mo na maaring problem at talagang magkakaroon ka ng miracle, maliit o malaki. And from there, yung ganitong level mo of worship ay pwedeng tumaas dahil may nangyari na paghanga sa Panginoon. Brethren, i-commit mo ang sarili mo sa worship. At yung level of worship mo ay pataas ng pataas. Give yourself more reasons para magsabi sa Diyos na, Lord, dahil sa nangyari na to, I will worship you more. Yung time, yung talent, yung treasure ko, Lord, ito lang dati, ngayon, Lord, i-improve ko pa. Kaya wait for your miracles. At pag dumating yung miracle mo, huwag ka lang magpasalamat sa miracle. Learn from your miracle. Change your perspective. Level up mo ang worship mo sa Panginoon sa naranasan mo miracle or sa'yo mismo or sa family mo. At i-commit mo ang sarili mo doon, mga kapatid. And see this na kailangan may dalawang C. Para magsimula ka ng maayos at mag-end ka after this life ng maayos. You need commitment to start well and you need consistency to finish well. Hindi lang commitment ang kailangan. Ang kailangan mo ay maging consistent. Doon ang labanan. Kasi the moment na binaba mo ang level of worship mo, here's the thing, mga kapatid, listen here. Ang pwedeng mangyari, bababa pa yan. At pag bumaba yan ng 2 levels down, alam mo na ang trend. Sometimes, hindi ganun kadali ibalik ang level of worship until may mangyari uli na sitwasyon and then mag-miracle uli ang Panginoon and then you begin to recommit dun sa higher level of worship. Believe me, mga kapatid, you see that in the story. Kita mo yan sa mga experiences natin and ako personally, I know that. Okay? Yung level of worship natin sa Panginoon ay lalong tumataas every time na nakakaranas ka ng miracle. Kaya kung nanghihina ka ngayon, I suggest, isipin mo, anong mga miracles ang dinaanan mo na sa Panginoon? Okay? Check mo. Faithful ba si Lord sa'yo, Siyang? Kung nanghihina ka ngayon, halimbawa lang, then go back. Isipin mo, all through the years, faithful sa akin si Lord. Bakit ako ngayon nanghihina? Kasi bakit? It's just this. Binaba mo ang level of commitment mo sa pag-worship sa Panginoon. Unti-unti ka magbabawas ng devotion mo kasi busy ka na. Unti-unti ka magbabawas ng attendance mo sa church kasi busy ka na. Magbabawas ka rin ng time fellowshipping with the brethren kahit na outside ng church kasi busy ka na. Yung decline na yon, yung downward na movement na yon, those are signs na talagang alam mo na ang dulo noon, mga kapatid. Kapag nararamdaman mo yon in any way, kahit na maliit pa lang, maging alarmed ka na. Sabi nga ni James, weep, mourn, and wail. Huwag kang matuwa sa panghihina mo. Huwag kang matuwa sa mga problema. Kundi, ask the Lord, Lord, gawa ka nga ng miracle dito. Itong sitwasyon ko, may that be healing, restoration of relationship. Lord, I need yung miracle mo sa buhay ko. Lord, aminado ko, hindi ako ganun mag-worship sa'yo. Hindi ako ganun ka-committed sa'yo. Pero Lord, ngayon alam ko na. Commitment and consistency, brethren, it matters a lot. Believe me. I've seen so many people na nag-upgrade sa buhay nila dahil sa mga tamang commitments. And I've seen so many casualties din na nag-downgrade ang buhay spiritual at talagang
pinasok ng lungkot, ng lumbay, ng depression, anxiety, and everything else, kahit na Christian na. Don't be a casualty. Speak the right words at the right time. When you speak, speak to inspire. Ang role mo is not to motivate. Kasi ang motivation, galing yan dun sa may katawan. Ang role mo is not to motivate, Daddy. Ang role natin is to inspire. At yung tao na inspire sa sayo o sa anumang magandang nangyari, then imo-motivate niya ang sarili mo. I don't believe na kaya nating i-motivate ang ibang mga tao. Dahil ang motivation, kanya-kanya yan. Pero ang inspiration, yan. Pwede tayong maging inspiration. If you don't inspire, you perspire, and later on, you will expire. Kailangan natin ng mga encouragers, mga kapatid. Masyadong marami ng mga taong discouraged sa government, family. We don't need more discouragements. We need more encouragements. Number 4, mga kapatid. Be generous, but beware of greed. There. Basahin natin ng malakas, sabay-sabay. Generosity flows from a thankful heart. Never let greediness spoil it. Kung nagiging generous ang Diyos sa iyo, huwag mong putulin yung generosity ng Diyos dahil sa greediness. Example lang, sa story ng Israel, ang sabi ni Lord, okay, sawa na kayo, wala kayong pagkain, magpapaulan ako ng mana. Parang wafer yon, mga kapatid, sabi nila. Ang instruction na ito, kumuha kayo ng mga banga nyo at maglagay ng enough for the day. Yun ang instruction. May mga tao naging greedy. Anong ginawa nila, Joanne? Ang ginawa nila, kumuha sila pati yung banga ng kapitbahay at nag-imbak sila ng sobrang dami. Ang instruction ni Lord for the day. Sila, ay panigurado na lang to. Dali madami naman itong ano yun. Okay, mayroon na kayong mga manager, meron na ako. Hindi lang isang lalagyan ko. Ano nangyari? The following day, kasi uulan uli ng mana eh. The following day, nung chinek nila yung kanilang mga banga, ano nangyari? Expired na. 24 hours lang pala yun. Pero what's the lesson there? Don't be greedy. Kasi bukas, magbibigay uli si Lord. Eh Lord, baka pumalya ka kasi Lord, again, perspective. Lord, baka maubusan ako, baka. Ayun, naging kalabaw. Brethren, ang miracle, si Lord, marami siyang miracle. Kumbaga, sisiw kay Lord ang mga miracle. Yung supernatural sa atin, kay Lord, natural lang yan. Amen po ba, Brother Mon? Huwag mong nating hayaan, na pasukin tayo ng greediness. In the New Testament, did you know ang greediness is a form of idolatry? Check nyo, I don't know, Galatians or Ephesians. Ang pagiging gahaman, katulad ni Gehazi, ay isang senyales ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi sinasamba mo na kung ano'y meron ka. He who has money never has money enough. Sabi ng Proverbs. Sabi ni Jesus Christ, where your heart is, or where your treasure is, there your heart will be also. It's time, mga kapatid, na i-level up natin. Yung problema, ganito ang aking suggestion sa lahat. Lahat ng problema na alam natin, isulat natin. At yung listahan ng mga problema na yon, whatever mo na isulat mo doon, ibigay mo sa Panginoon. And then, Lord,
ito ang mga problema ko. It's time, Lord, na parangalan mo uli ang sarili mo at pahangain mo ako. Huwag mong tingnan ang problema. Huwag mong masyadong i-analyze ang problema to the point na napaparalyze ka na. Hindi magkakaroon ng chance si Lord to do His miracle kasi busy ang utak mo, ang puso mo, kaka-analyze. Kakasolusyon. Kaya hindi nakakapag-worship or less ang worship. Yan ang kaibahan ng worry and worship, by the way, ha? Ang worry ay isipin mo ang problema mo. Mag-worry ka. Sino ditong expert pagdating sa worry? Yung ganitong problema, kaya palakihin. Mga expert tayo dyan, mga kapatid. Di ba? Tapos pag ganun nangyayari sa'yo, naku, yung mga nguso, naghahabaan na. Pakitingnan ang katabi mo. Di ba? That's worry. Isipin mo ang problema mo. What is worship? Isipin mo ang Diyos. Same activity, nag-iisip. Pero different perspective. Iisipin ko ang problema ko, worry. Ano mahihita mo at the end of the day? Nadagdagan ba ng 1 oras ang buhay mo? Ikaw ba ay naging lalong gumanda ka, kuminis ang kutis mo at talagang malasutla ka na? On the other side, isipin mo ang Diyos. That's called worship. Atinan mo ang lahat ng Bible study na pwede mo atinan para ma-refresh ang isip mo at mabago ang perspective mo. Kasi ang gusto ng diablo is to steal, kill, and destroy. Ano yung steal doon? He will steal your peace. He will steal God's word. He will steal from you na hindi mo alam. And all those times, ang isipin mo, kasi may problema. No, there is always a spiritual attack in every problem na nangyayari sa buhay natin. May counterpart lagi yan. Nangyayari yan in the physical dahil may nangyari in the spiritual. So you don't change the physical, you change the spiritual. Kaya sabi ni Lord, sabi ni Paul, pray unceasingly. Pray. Pray in the Spirit. Kasi bakit? The problem is not just physical. Yun ang resulta. Pero yung effect, yung cause ay nasa spiritual. Kung talo ka in the spiritual, for all we know, alam na natin to, talo ka sa physical. Pero manalo ka in the spirit, mananalo ka in the physical. Amen? At pag nanalo ka muna in the spiritual and then nagmanifest sa physical, that's called a miracle. In conclusion, mga kapatid, any person from any nation may experience a miracle and commit to a life of worship of God. In Tagalog, ang sinumang tao mula sa anumang bansa ay maaaring makaranas ng isang himala at mangako o mag-commit sa isang buhay ng pagsamba sa Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon.